Super Juan Gantalaw sa DYWS Super Radio. Ang ilang kita masayon sa kinahang ng mga informasyon nga mao'y sukaranan sa labing maayong desisyon nga atong pagabuhaton. Kini base sa mga balita nga mogitim sa matagtak na matag-adlaw ug sa tanang higayon. Sayra na to kining tanan sa Balita Karon sa Super Radio. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong hapon ug sa bisan asang parte sa kalibutan maabot ning atong pagsibya mga kapuso. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi diha kaninyo. Adlaw karon nga Sabado sa 8 sa buwan sa Nobyembre 2025. Ang edisyon sa itong newscast, labing labas ug labing init nga mga balita. Ang meto din na kaninyo. Sa itong newscast, ang Dawles sa Balita Karon. Ako inyong kapuso, inyong anchor woman, Super Joan Gantalaw. Super Juan Gantalaw sa DYWS Super Radio. Padungog ta live sa radio sa 999 kHz nga dial mga kapuso ug sa ato ang Facebook live. Pinagi sa itong Facebook page ang DYWS Super Radio GMA. Palihog sa pag-like, comment, and share sa ato ang Facebook Live karong hapon sa itong programa, mga kapuso. Ay nga hapon sa itong mga vendors, sa itong mga tendera, mga drivers, sa balhabal drivers, taxi drivers, sa may hapon diha kaninyo, samtang nagpaminaw sa itong newscast, mga kapuso. Kamusta ang panikay-sikay? Unya sa balay, sila nanay, tatay, lolog, lola, ate, kuya, nanikay, sikay, nagdiga mo para sa panihapon. Unya, mga kapuso. Hala, sige. Ayun na, samtang naminaw sa ato ang newscast, mga kapuso. Okay, sa saway paglangan, mo ni ang atong mga headlines. Sa balita sa lokal, napo ka mga LGU sa Sugbo nagkinahanglan gyud og mga pagkaon og tubig human sa bagyong Tino. Samtang clearing operation sa Tibok Mandawi City nagpadayon karon. Samtang DILG gimanduan ng Cebu City Government gi-activate ang Emergency Operations Center isip pagpangandam sa bagyong Uwan. Balita dito sa kauluhan mga kapuso, mga namatay tungod sa kadaot nga dala sa bagyong Tino, niabot na sa 204. Samtang 8.4 million ka mga tao posibleng maapektuhan sa bagyong Uwan. O kato mga headlines sa Dawles sa Balita Karon at ang isitong pagbalik ang kumpletong detalye. Atong oras. Detalyado, komprehensibo sa Balita Karon. Super Radio Local News. Napo ka mga LGU sa Sugbo nagkinahanglan gyud og mga pagkaon ug tubig human sa bagyong Tino. Detalye sa mga balita atong paminawon pinagi ni Super Lloyd Suarez. Super Lloyd, pasok. Ang Super Radio Super Balita atong kaninyo sa Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamin for age 50 plus. Super Radio.
Super Lloyd, Base sa pasok. talaan sa Kapitol PDRRMO, ang napo ka mga LGU nga naginhanglan og dinalian sama sa pagdaon tubig, mainom ug uban pa tents ug uban pa mga gikinahanglan construction materials mao ang Konsolasyon, Compostela, Cordoba, Bourbon, Mandaue, Liluan, Danao, Midilien, Talisay ug ang San Francisco, Camotes. Ang sa Compostela, food packs, mga construction materials og mainom, samtang water pump gikinahanglan sa may Konsolasyon og mga generator set. Unya naginlansab og kining backup nga mga fuel, crudo o gasolina og 13 ka mga genset diya sa Cordoba gawas sa 15 o 5,000 ka mga food packs o mga tubig nga mga mainom. Ang mga panginahanglan susab-rasab sa ubang mga LGU nga unang nahisgutan. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Super Radio DWS. Dapat totoo. Ang Super Radio Super Balita atol kaninyo sa Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamin for age 50 plus. Super Radio. Daghang salamat Super Lloyd Suarez sa imong report. Sa pikas sa bahin mga kapuso, clearing operation sa Tibok Mandaue City nagpadayon karon. Maki-update ni Super Norman Mendoza. Super Norman, pasok. Super Radio. Yes, sa Supugjuan, nagpadayon gihapon na hangtod karon ang clearing operation dinhi sa tibuok syudad sa Mandaue, labi na katong mga naapektuhan sa pag-awas sa Butuanon River o Mahiga Creek diri sa Dakbayan. Ato pa ni Mayor Donke Uwano nga nagpadayon ang iyahang kapagduan ngadto sa City Engineering's Office ang solid waste management o uban pang mga hingtungdang ahensya sa pagtabang sa mga clearing operation. Ang kadalanan ang mga suksok sa diya sa kabarangayan o Okay, nawala ang magdawat unya. Okay, ato balikan si Super Norman mga kapuso na off man ang iyahang signal, no? Sa pikas sa bahin mga kapuso, gimanduan sa Department of the Interior and Local Government o DILG sa Cebu City Field Office ang Cebu City Government kay activate dayon ang Emergency Operations Center o kung EOC o sumeter ang mga preparedness report pinaagi sa disaster online reporting and monitoring system isip pagpangandam sa tropical cyclone Wong o Bagyo nga 1. No, base sa impormasyon gikan sa Cebu City PIO sa Osaka, suwat ngadto kang Mayor Nestor Archival, si City Director John Pino ni relay og memorandum sa DILG nga gipirmahan ni adtong Nobyembre 7 ni Undersecretary Marlo Iringan nga nag-auhag sa City Disaster Risk Reduction and Management Council nga magtigom alang sa usa ka pre-disaster risk assessment ug i-coordinate ang kaanam sa tanang departamento ug barangay subay sa Operation List of Protocols ug DILG MC 2025-051. Ang maong direktiba miabot samtang ang Cebu City padayong nibangon gikan sa bagyo nga Tino. Lakip sa gimando mao ang pagtigom sa CDR-RMC para sa PDRA ug pagpahigayon og regular nga mga briefings sa risk assessment, pagpangandam ug pagtubag sa mga bagyo, baha, pagdahili sa yuta o landslide ug mga related hazards. Pag-activate sa mga barangay DRRMC para sa sayo nga pasiran ug hugot nga monitoring sa mga landslide ug daling mabahaan nga lugar ug pagpakatap og mga alerts sa pinaagi sa tanang channels. Nakipusab niini ang pag-monitor sa level sa sapa ug sa low-lying communities so magkig-alayon sa mga silingang LGUs sa shared river systems alang sa sayo nga warning, pagpatuman ug preemptive o mandatory evacuation sa mga high-risk areas alang sa storm surge, baha ug landslides ug uban pa. Iauhag ang mga residente nga musunod sa mga opisyal nga advisories, pag-andam og go bags, pag-charge sa cellphone, flashlights ug uban pa. Sa pikas sa bahin atong balikan ng report ni Super Norman Mendoza. Super Norman, pasok. Super Radio. Yes, balik sa Pagjupa, medyo nagsugod na bagyo at mapalid
balikan ang makita po na pagkasamok no sa mga talan-ahon. Mabila din sa may barangay Umapat, barangay Paknaan, barangay Upaw, o niya nagpadayon sa kabarangayan ang validation sa tanan nga mga biktima sa kini nga mga pagba aron sab sa pagdadawat ng nila sa mga hinabang o ayuda gikan sa gobyerno. Ini Super Norman Mendoza sa GMA. Daghang salamat Super Norman Mendoza sa imong report. Super Radio. Samtang sa Pikas Bahin, giauhag sa Cebu City Government ang mga motorista o mga residente nga mag-amping sa pag-agi diha sa Sitio Roosevelt, Barangay Busay, padung sa Barangay Babag, man sa diskubrihan nga liki sa dalan. Ang Mines and Geosciences Bureau kon MGB, ang Barangay Busay nga gipanguluhan ni Kapitan Yodi Sanchez, Department of Engineering and Public Works, Cebu City Disaster Reduction and Management Office kon CCDRRMO ug Konsehal Dave Tumulak nihimo pagsusi sa sitwasyon pagila sa mga safety measures aron na malikayan ang posibleng aksidente sa lugar. Isip pag-amping gitambagan ng mga residente o mga drivers nga temporaryong likayan apektadong bahin sa dalan hangtod sa dugang pahibaw o until further notice. Ang mga insidente formal nga gireport o girefer sa mga sa MGB alang sa technical evaluation o gikinahanglang rekomendasyon aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Super Radio. Oras alas 5:52 na mga kapuso sa Pikas Bahin. Dugang supply sa antibiotic nga doxycycline kay nahatundan sa Cebu Provincial Government ngadto sa lungsod sa Compostela nga sa mga lungsod sa Northern Cebu nga naapektuhan sa bagyong Tino. Matod sa Kapitolyo, as sa impormasyon gikan sa Capital PIO nga ang maong inisyatiba naghatag og antibiotics sa mga gibaan nga lugar malikayan sa mga residente nga matatan sa sakit nga leptospirosis. Nakadawat na ang lungsod sa Compostela og kinatibuk ang 3,600 ka mga capsules sa doxycycline. Din ang first batch gideliver ni adtong Huwebes. Samtang sa Pikas Bahin mga kapuso giturn over ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang 2 million pesos nga cash assistance aron suportahan ang nagparayong relief efforts sa napulo ka mga lungsod ug syudad sa lalawigan sa Sugbo nga grabing naapektuhan sa pagbaha nunot sa bagyong Tino. I-turn over usab sa gobernadora ang 22 million pesos rice assistance pinagi sa provincial board, then 1 million pesos matag board member ug 2 million pesos alang sa vice governor's office alang sa pag-apod-apod ngadto sa mga pamilya nga apektado sa nagkadaiyang lugar. Super Radio. Atong takna mga kapuso alas 5:53 na sa Pikas Bahin. Good news mga kapuso kay ang financial assistance alang sa mga PWD ihatag na sa Cebu City. Detalye sa mga balita pinagi ni Super Alan Mahait. Super Alan, pasok. Super Radio. Ihatag na ang financial assistance alang mismo sa mga persons with disability PWD din sa Dakbayan sa Sugbo karong umabot pizza 12 ngadto na sa 13 alas 8 sa buntag ngadto sa alas 3 sa hapon sa nagkali nga barangay din sa Dakbayan sa Sugbo. Aga na isgutan nga pagpanghatag bulong tanang ito sa pipila ka daw hinungdan nga ug di makakuha ang nasigutan nga mga PWD dito mismo sa barangay for the next 3 days. May mo rin na makuha nga ito mismo sa City Treasurer's Office atong nasayaran nga dito mismo sa CTO tulong sa pagkadlaw ihatag sa resgutan nga distribution. Ako sa Mahait sa Jimmy Super Radio DYWS dapat ito. Super Radio. Super Radio. Super Radio National News. Atong takna alas 5:54 na mga kapuso. Isa ka na ngadto sa 204 ang ihap sa mga namatay tungod sa
halapad nga kanaot sa bagyo nga Tino dinis Pilipinas, labi na sa Kabisayan og pipila ka bahin sa Mindanao. Base sa pinakabag-ong datos gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, karong adlaw sa 204 nga report nga namatay, 141 ang biktima sa bagyo nga natala dinhi sa Cebu, mga kapuso. 27 sa Negros Occidental, 20 sa Negros Oriental, 6 sa Agusan del Sur, 3 sa Capiz, 2 sa Southern Leyte o tag-usa ka namatay gikan sa Antique, Iloilo, Guimaras, Bohol ug Leyte. Kumpirmar usab sa ahensya nga 109 pa ang namising, diin 57 sa Cebu, 42 sa Negros Occidental ug 10 sa Negros Oriental. Samtang 156 ka tawo ang gikataw usab nga nasamdan tungod sa pag-igo sa bagyo sa Cebu, Leyte, Negros Occidental, Surigao del Norte ug Surigao del Sur. Sa pagkakaroon kapin sa 820,000 ka mga pamilya o 2.9 million ka mga individual ang naapektuhan gikan sa kapin sa 6,000 ka mga barangay sa 8 ka rehiyon sa nasod. O base sa damage assessment tungod sa bagyo, naapektuhan ang mga daan ug taytayan na mga lungsod ug syudad na nakasinati usab paggawa sa supply sa kuryente, nawala ng supply sa tubig ug pipila ka mga lokalidad ang nakasinati ug pagkaputol sa komunikasyon. Super Radio. Sa pikas sa bahin ni pasidaan ang mga otoridad nga posibleng maapektuhan ang 8.4 milyon ka mga tawo sa pipila ka mga rehiyon sa nasod tungod sa bagyong uwan nga adunay potensyal matud pa nga dunay tsansa nga mahimong usa ka super typhoon. Yang gipalayag sa Department of Social Welfare and Development base sa predictive analytics. Lakip sa mga rehiyon nga mahimong maapektuhan mao ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cordillera Administrative Region, Calabarzon ug Bicol. Apan ang rain band o sirkulasyon sa bagyong mahimong makabot sa Western Visayas, Negros Island, Central Visayas ug Eastern Visayas nga kaniadto naigo sa bagyong Tino. Posibleng maapektuhan sa bagyong uwan ang 5.7 million ka mga residente sa mga komunidad nga duol sa baybayon o 466,000 ka mga kabus nga pamilya. Labi na diha sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region ug Cagayan Valley. Super Radio. Super Radio Weather News. Mga kapuso, atong i-check ang kahintang sa panahon. Kumusta ang sitwasyon, ang bagyong uwan? Gimonitor karon sa atong authorities sa Pag-asa. Atong kauban karon si Sir Mark Gales gikan sa Pag-asa. Sir Mark, kumusta atong panahon, sir? May hapon, Ma'am Joanne, o sa itong mga sugindig kami na, matong latest update bahin sa atong ginabantayan nga si Bagyong Uwan. As of 4 p.m., ang sentro ni Typhoon Uwan, humutang around 575 kilometers na lang diha sa may silangan sa Birak, Catanduanes. Atong naging dalang hangin, mabot sa 150 kilometers per hour doon sa sentro, and gastenes sa mga pagkuso-kuso, umukabat sa 185 kilometers per hour. Gayong ginikaroon pa kasadpan, amihan ng kasadpan o west-northwestward sa gipaspason na 30 kilometers per hour. Ang maong bagyo, base sa latest track and intensity forecast, magpatayin mga irog, west-northwestward, dool diha sa may Central Luzon, posible yung landfall area diha sa may Isabela or sa may Aurora, ugma sa gabi. And sa ato nakita, posible niya makabot ang super typhoon category sa dihang makalandfall ni diha sa may mainland Luzon. And as of 5 p.m. ato na bulletin, doon na yung mga lugar nga napasakaan o sida number 3 diha sa may Southern Luzon o diri sa Visayas, ang northeastern portion sa Northern Samar. Sida number 2 sa mga lugar diha sa may nabiling bahin sa Northern Samar o ang aminang bahin sa Samar o Eastern Samar. Diri sa Central Visayas, ang akong bahin sa Bohol, anaana sa sidan number 1, ang sa Sugbo, doon na pa yung mga lugar nga nadugang sa signal number 1. So kaganinang bulletin na to as 11, taman ra sa may Ningla o Toledo going north ang naay signal number 1. And as of karong bulletin, doon na pa yung nadugang na mga lugar
diri sa may Dumanhog, Argao, Sibunga, Barili, Ronda, Mualbual, Badyan, Dalaget, Alcantara, Carcar City, Naga City, San Fernando, Pinamungahan o sa may Aluginsan. So mas nakadaghan na mga lugar nga napasakaan o tropical cyclone wind signal number 1 mo pasabot yana sulod sa 36 oras. Kini mga lugar makasinatig hangin around 39 to 61 kilometers per hour and kanang level sa hangin no aduna na siya sibling minimal to minor na impact or damages sibi sa ato ang mga properties o sibi sa atong mga kinabuhi. And in terms sa ato ang katagatan, expecta sugod karon nato na sa Lunes aduna tay baloron na kondisyon sa katagatan tungod sa kusog nga hangin dalaan ni bagyong uwan. And ato lang awas sa itong mga kaigsuuna na mga mananagat o mga manarayag na kumahimo di sa tamang palaot karong mga panahon na tungod sa peligro aning dagkong balod. In terms sa mga pag-uwan-uwan, diri sa Central Visayas, expecta doon natay medyo panganduro nga doon sa madag-umon na kalangitan. Deo natay mga nakita na mga pag-uwan, mga light to moderate to occasional heavy rains, pero wala nakakita og senaryo nga sama ato ang nasinati sa bagyong Tino. Do expect yabota doon natay mga pabuton ng mga uwan-uwan diri sa Central Visayas. Karong gabi una nga to na ugma sa buntag. So between that time, doon natay expect na mga light to moderate o usahay doon na po heavy rains do di naka-prolong ang duration sa mga pag-uwan diri sa may Central Visayas. At ang ito sunod nga update sa tuwang ginabantayan na bagyong uwan karong alas 11 sa gabi para sa tuwang sunod nga tropical cyclone bulletin number 6. Og dira na ko to giniri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan kini si Mark Gales maayong gabi og daghang salamat. Daghang salamat Sir Mark Gales sa imong paghatag og update gikan sa Pag-asa ug mayong hapon. Mga kapuso, ang update sa panahon mo'y nagpupos sa itong newscast karong hapuna. Sa di patahingpit nga manamilit mga kapuso ato sang balikan ang atong mga headlines. Sa balita sa lokal na po ka mga LGU sa Sugbo, nagkinahanglan gyud og mga pagkaon og tubig guman sa bagyong Tino. Clearing operation sa Tibok Mandawi City nagpadayon karon. Samtang DILG gimanduan ng Cebu City Government ngay activate ang Emergency Operation Center isip pagpangandam karon sa bagyong Uwan. Balita dito sa kaulungan mga namatay tungod sa kadaot nga dala sa bagyong Tino niabot na sa 204. 8.4 million ka mga tao posibleng maapektuhan sa bagyong Uwan matod sa DSWD. O kato naglangkob sa itong newscast karong hapuna ang WS Balita karon adlaw nga Sabado petsa 8 buwan sa Nobyembre 2025. O sunod sa di madugay ang 24 oras sa replay. Nagasalamat sa mga naminaw sa radyo sa 999 nga kilohertz dial sa radyo ug sa itong Facebook Live pinagi sa itong Facebook page. Ang DYWS Super Radio GMA na nag-comment sa itong Facebook Live karon mga kapuso. Ito itimbaya ka diyo. Good evening Super Joan Ampo amping tang tanan aron mo simang ang Super Typhoon. God bless natong tanan gikan ni Sir Eugenio Boy Tagsip. May gabi Super Joan watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City gikan ni Sir Jesus Celestial Cañetes. Good evening everyone, gikan ni Ma'am Merlina Balansa. Tanaw sab sa Facebook Live mga kapuso si Ma'am Annalyn Saldivar o si Ma'am Nancy Duyuga. Ayong gabi, Super Joan, gikan ni Sir Augusto Monasterio Marfito. Mayong gabi, Super Joan Gantalaw, listening from Estaca Pilar Bohol, gikan ni Ma'am Nancy Duyuga. Salamat ninyo mga kapuso sa kanuday nga pagsuporta sa programa nako sa newscast ug sa tanang mga programa sa DYWS Super Radio at GMA. Ato nakauban karong hapunan si Super Norman Mendoza, Super Lloyd Suarez, Super Alan Mahait. Akong kauban karon sa Master's Control si Engineer Eusebio Dondon Ed Villacarlos Jr. Sa atong transmitter site si Sir Alan Haka. Og sa ato ang News Director Super Fox Anthony Inso
Program Director Super Algina Bakita, Station Manager Super Kit Matos Cortez. Ako si Joan Gantalaw, magayong kaninyo dagasalamat sa pagpaminaw ug mayong gabi natong tanan mga kapuso. Dapat totoo. Komprehensibong asoy sa mga balita o kalambuan sa mga balita. Hingpit kinahatod na mo kaninyo pinagis tunubanon. Balita karon. Hangtod daw sa susunod higayon. Salamat sa iyong pagpaminaw.